bintana si ano. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, may plano po sa buhay ng bawat isa sa atin. May purpose po ang Lord sa buhay natin. Ako po yung anak ni Dolphy na nahatulan pong mabilanggo ng habang buhay po. Pero nakatayo ako sa inyong harapan, mga kapatid, dito po sa iglesyang ito ng biyaya ng Diyos. Gusto ko po i-share sa inyong lahat to. Wala po akong kinalaman sa kasong ito. Alam niyo, nasintensyahan ako, bitbit ko yung aking 4 na buwan na bunsong anak na babae. Munti ko na nga mabitawan sa gigil ko doon sa judge. Alam niyo, gusto kong pinagmumumura ko talaga yung judge. Hinila lang ako ng mga polis. Hanggang sa ako'y dinala sa Muntinlupa. Nung ako'y binibiyahe papuntang Muntinlupa, habang tumatakbo po yung sasakyan, alam niyo, doon naman unting-unti nabuo sa aking kaisipan po, na sinabi ko sa sarili ko, hindi totoong may Diyos. Hindi ako naniniwalang may Diyos, sabi ko. Kung talagang may Diyos, kinuwenta ko na lahat yung ginagawa ko. Nagro-rosaryo ako, nagsisimba, namamanata. Kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mo, wala akong kasalanan dito. Bakit kailangan madala ako sa Muntinlupa, mahatulan ako na habang buhay na pagkabilanggo? Dinala po ako sa maximum compound. Lahat ng klaseng notorious, nakasama ko na doon. Iyak ako na iyak, hindi ko malaman. Sabi ko, ba't ako nakarating sa lugar na to? Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Nangayayat po ako. At gusto kong i-share sa inyo yung buhay sa Muntinlupa. Ano po? Ako yung isang buhay na patotoo. Kaya doon sa mga kalalakihan na naririto, huwag nyo nang pangarapin makarating sa Muntinlupa. Dito na lang tayo, sumambat magpuri. Ako, buhay na patotoo. Alam niyo sa Muntinlupa, totoo po yun. Ngayon naman, sa bagay, nahahayag na sila unti-unti. Totoo po yun. Sa Muntinlupa, ang preso, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak, pwede nyo mabili. Dinideliver pa. Ang sugal, grabe, kahit saan ka pumunta. Caracruz, Baraha, Hay-Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron din po doon. Sabi ko nga noon, paano kaya mababago ang tao rito? Dahil akala ko nung araw makakapagbago sa tao ay tao rin. Hindi po pala, tanging Panginoon Diyos lang po ang pwede magbago sa atin. Ang drugs doon nakakaiyak. Mula sa marijuana hanggang shabu, nagkalat po. Paano mawawala ng drugs doon? Nagpapasok, gwardiya din. Paano mo naman kakapkapan? Gwardiya nga. Alam niyo yung shabu doon, Lunes pa lang, inilalako ng mga pusher sa mga brigada, sa mga building. Monday pa lang, ipinapautang sa preso yon. Linggo bayad. Apo. Kami, nung nandoon, siyempre, iniisip namin doon, lilipas ang oras, araw namin, linggo pa naman ang bayad. Lalakas ang loob mong umutang. Dahil iniisip mo, baka dalawin ka naman, bago maglinggo, utang ka naman. Tira ka. Bitin ka, utang ka na naman. Utang ka ng utang, tsaka mo namamalayan, palaki naman ang palaki problema mo. Bakit ka mo? Nakakulong ka na, meron ka pa obligasyon na dapat bayaran pagdating ng linggo. Ang tanong doon, mga kapatid, paano pag di ka dinalaw? Ayan ang nakakaiyak na eksena. Ako, laki ng pamalo. Tapos may bangko kung sa kaidadapa. At di nangangulugan pag pinalo ka, bayad ka na sa utang mo. Linggo-linggo kang dadaparon at papaluin hanggat di mo nababayaran ang utang mo. Pagdating na Sunday, nagro-roll call sa mga may utang. Pag uwi ng dalaw, pila na kayo doon. Yung iba nga, umiiyak, inuunat yung kamay at nagmamakaawa, kung pwede sa kamay na lang paluin. Bakit ka mo? Pag nakita mo yung likod, itim na ang buong likod niya. Babae, marami din pong bayaran babae. Pag Sunday, mamimili ka, basta't may pera ka, gusto mo day 6, day 7, day 8. At sa sexy, makakalimutan mo misis mo. Nung nag-iikot ako doon, isang linggo, sabi ko, grabe dito. Pag pumasok ka dito sa kwarto na to, may tumitira. Ako sa tira, tira naman ako. May inuman doon, inom. May sugal. Sabi ko, grabe dito. Masahol pa sa laya. Masahol pa sa laya. Kasi sa laya, may huli ka eh. Doon, paano ka mahuhuli? Walang kahuli-huli. Nakakulong ka. May gwardiya ka pa. Safe na safe.
Habang nag-iikot ako, may isang preso po doon, nakilala po yun, pagka pinag-usapan ng bilibid, pag sinabing pangalan na Amadong Buwang, kilala po yun. Yun po yung presong nakita ko, naka 45. Oh, ang dami security. Grabe, siya may hawak ng mga illegal. Nung ako'y nag-iikot, binagmamasdan lang pala niya ako. Pinatawag ako doon sa mga tao niya. Tawag ka. Pagdating ko doon, sabi sa akin, nakita kita, nag-iikot ka eh. Sabi, nag-obserba ka ba rito? Alam ko, marami kayong contact na media, sabi sa akin. Pero mamamatay ka dito, sabi sa akin. Kung ano nakita mo lang. Bilanggo ka na rin lang, sabi, makikisama ka sa takbo ng bilangguan. Siyempre, kilala ko siya, alam ko ang pagkatao niya. Nag-iingat ako sa buhay ko, siyempre, nakisama naman ako sa takbo ng bilangguan. Wala kaming ginawa, kundi uminom. Magsugal, magsyabu, lalong naging worse, naging grabe ang buhay ko sa bilibid. Kasi nagulat ako isang araw, alam nyo, nung makita ko yung sarili ko sa harap ng salamin, ang payat ko na. Para akong bungo. Haba ng balbas ko, bigote ko, haba ng buhok ko. Pero kapag nag-iisa po ako, umiiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo naman po ako, maawa na po kayo sa akin. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, nakikita po ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ano po? Sabi nga, ultimo hibla ng buhok, bilang po ng Panginoon Diyos. Ano po? Isang araw, may nakita po akong kalendaryo. Nung makita ko yung kalendaryo, nagulat po ako. Tsaka ko lang po naalala na ako po pala ay 2 linggo na pong hindi natutulog po. Naranasan ko sa bilibid, 2 linggong gising, hindi natutulog, shabu ng shabu, inom ng inom, hindi ko makain. Pero ako'y nagpe-pray na, Diyos ko, tulungan mo ako, maawa po kayo. Kasi nga, sabi nga, ultimo hibla ng buhok natin, bilang po ng Panginoon Diyos, hindi po ba? Then, isang araw, meron akong maliit na kwarto, may black and white po akong television. Galing ako nahigaan, pagbangon ko, binuksan ko yung TV ko. Hindi ko naman po inililipat, naka-tune in na siya doon. Pag on na gano'n, sabay naupo na ako, nakatingin po ako sa television ko. Meron po ako nakita lingkod ng Panginoon Diyos na ginamit po sa buhay ko. Nakita ko po doon si Brother Eddie Villanueva po, nag-share po siya ng Words of God po. Tapos di nakatingin ako, nakikinig ako. Habang nag-share siya, yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko dito? Kasi lahat na sinasabi, eksakto naman sa pagkatao ko. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon. Ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Tapos sabi niya, kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa maikling panalangin, pumikit-kit, magtaas ng kamay. Nung sinabi niya, sabi ko, total, maikli lang naman daw. Alam niyo, nilakas ko po yung volume ng TV ko. Hindi ko po makalimutan yung araw na yun. That was March 3 of 1994. Ako po ay pumikit. Nagtaas po ako ng kamay. Sumunod po ako sa panalangin na yun. And after po ng prayers na yun, meron po akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero talagang damandam ako ng mga oras na yun, naniyakap po ako ng Panginoon Diyos. At nagulat ako, alam ko, pumikit lang, nagtaas ng kamay. Nakita ko na po sarili ko. Alam nyo, nakaluhod po ako doon sa harap ng TV ko. Iyak po ako na iyak, pati sipon ko nga tumutulo. Hindi ko po malaman kung ano nangyari sa akin. Pero isa lamang po natatandaan ko ng mga oras na yun, mga kapatid, na ang lahat ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng Panginoon Diyos po. Ako po yung papasalamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. At ang Lord po talagang nung ako yung tumanggap sa Lord, automatic po akong binago ng Diyos. Kaya doon sa may mga bisyo, sabi nga nung nagbibisyo, gradually niya aalisin. Hindi po totoo yun. Gradually, babawasan. Hindi, suko mo buhay mo sa Panginoon. Pag hindi binago ka ng Diyos, automatic din, di ba? Kasi nung binigay ko ang buhay ko sa Lord, automatic po yun. Hinanap ko yung mga parapernalya ko sa pagbibisyo ko. Galit ako sa sarili ko, sigarilyo, burner, tutor, aluminum foil lighter. Pinagsama-sama ko sa isang lugar, sa lamesang ganyan. Habang umiiyak ako, binabasag ko. Sabi ko, bakit mo ginanyan ang buhay mo? Bakit mo sinira ang buhay mo? Alam nyo, itapok ko yung gamit. Tayo daw mga anak ng Diyos, kung meron tayong 24 oras sa isang araw. Ang Diablo, meron siya 25 oras. Oh, gagawa siya ng paraan maagaw sa Lord. Di ba? Kasi pagkatapok ko ng gamit ko, may kumatok na kagad sa kwarto ko. Pagbukas ko ng kwarto ko, nakita ko yung mga kasama ko. Ang dami na naman dala shabu.
Sabi sa akin, Kosa, patitirahin ka namin. Libre, walang bayad. Eh dati po doon, makatira lang ako ng Shabu, miski magkautang-utang po ako. Eh yun po talagang ang dami, wala daw bayad. Pero alam ko po, ang gumawa ng pamamaraan na makaiwas ako ang ating Panginoon Diyos po. Kasi kahit ano, dami ng Shabu, nagulat din ako sa sagot ko. Sabi ko, mga kakosa, tsaka na. Sabi ko, kasi maglalaba ako ng damit ko ngayon. Kahit may tigapaglaba ako doon. May darating, dinalaw daw siya ng nanay niya, patitirahin ako. Sabi ko, tsaka na. Susulat ako sa tatay ko, matagal na ako din nakakasulat sa daddy ko. May darating, may dala. Sabi ko, maglilinis pa ako ng kwarto ko, sa mamamalansya. Lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. At doon na po ako unting-unting nakaiwas sa mga kasama ko. At doon ko na po inumpisahan, hawakan at basahin po ang banal na aklat po. Ang unang-una ko po nabasa dito, nasusulat po sa John 1:12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi nung araw, dasal ng dasal, simba na simba, anak na po ng Diyos. Hindi po pala, kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Akala ko rin nung araw, pinakamalaking bilangguan yung Muntinlupa eh. Pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka ko lang po naunawaan ang pinakamalaking bilangguan. Ano ba pinakamalaking bilangguan sa palagay nyo? Akala kasi nung nasa labas, nasa laya sila. Ang pinakamalaking bilangguan po, ito pong mundong ginagalawa natin. Dahil naririto sa mundong ginagalawa natin, ang lahat po ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, bilanggo ng kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko, lahat po ng klase ng bilanggo. Nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad po ako na mabasa ko sa kanyang salita sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, especially doon sa mga kapatid ko sa Lord, ano po, kasi iba, pag dinarat na ng konting problema, parang nagtatampo pa sa Diyos. Gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na wala pong exempted sa problema. Hello? Wala po exempted. Iba kasi sinasabi, born again ako, ba't ganun? Kasi nung mahal na mahal ko na po ang Panginoon Diyos, umaaten sa mga gawain, nagbabasa ng kanyang salita. Hindi ko po makalimutan yung taon nung yun sa buhay ko. That was year 1997 of December po, magpapasko. Ako po yung naging mayor din ng brigada. Nagkakabit ako ng Christmas decor, nagsabit ako ng mga palawit. May tumatakbong isang preso. Sabi niya, Mayor, Kosa, sabi niya, may dalaw ka, sabi sa akin. Sabi ko, sino? Sabi, yung asawa mo nasa opisina. Eh, siyempre, nagulat ako, nasaan? Nasa opisina daw. Eh, kasi nakakapasok po ang dalaw namin doon. Lalo pagka may mga okasyon, Pasko, Bagong Taon, Valentine's, tapos may privilege po, may pribileyo ang isang bilanggo na once a month pwede matulog ang pamilya mo. Kasi nagulat ako, nakita ko yung mga bata, yung papunta sa mga tatay nila, nagtatakbuhan yung mga anak ng kasama kong bilanggo. Yung mga misis nila, papasok, bitbit ang mga pasalubong. Sabi ko, bakit hindi nakapasok ang asawa ko? Bakit nasa opisina? Pero nagdalawang isip po ako at bigla po ako nag-alala. Sabi ko, baka may nangyaring problema sa bahay. Dali-dali akong tumakbo sa opisina. Pagdating ko sa opisina, nakita ko nga po ang wife ko doon nakaupo. Pero na magtama ang mata namin ng misis ko, talagang meron po akong naramdaman kagad na kakaiba po. Kasi dati parang sabik na sabik siyang yayakap sa'yo, halik sa'yo. Kasi pagpasok ko po, sabi ng misis ko sa akin, sabi ko, bakit di ka pumasok? Sabi ko, nasaan yung mga bata? Nagulat po ako na magsalita siya. Sabi niya, hindi na ako makakadalaw sa'yo, hindi na ako makakapag-antay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Ako po talaga, napayuko ako. Sabi ko, Diyos ko, bakit po gano'n? Kailan po ako nakakilala sa inyo? Sabi ko, tsaka pat dumating sa buhay ko to. Pero napakabuti ng Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung magpaalam po ang misis ko, nagrema po sa akin yung nabasa ko sa kanyang salita. Actually, kababasa ko lang sa Bible noon. Nagrema po at pinaalala ng Lord sa akin yung nasusulat po sa